Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miko. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Dating kasapi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas itong si Lucas. Umalis siya sa grupo dahil sa mga nakikitang mali sa organisasyon. Minabuti nitong mamuhay ng normal kaysa malagay sa alanganin at patuloy na gampanan ang tungkulin habang nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Mula sa hanay ng mga sundalo ang binata, kaya likas ang katapangan nito. Bukod pa dito, nananalaytay din sa ugat niya ang dugo ng mga babaylan. Kilala ang yumaong lolo bilang mahusay na manggagamot hindi lang sa kanilang bayan, kung hindi maging sa buong probinsya. Ang ama naman, kasalukuyang kapitan ng kanilang baryo, isa ding batikang manggagamot at antingero. Sa 5 magkakapatid, tanging si Lucas lang ang nagkaroon ng interes sa larangan ng panggagamot. Mataas ang kaalaman pagdating sa mga dasal at kumbate, ngunit hindi nito niyakap ng lubusan ang tungkulin. Dahil pumasok sa militar at nang tumiwalag, saka pa lamang nito naisipang sundan ang yapak ng mga magulang. Lucas, may lakad ka ba ngayong araw? Kung wala naman baka pwede mo kong samahan sa San Lorenzo. Wika ni Mang Teodoro. San Lorenzo? Ano pong gagawin natin dun? Hindi ba? Oo, baryo ng mga mambabarang ang lugar na yon. Pero matagal na panahon nang nakalipas. Karamihan sa mga nakatira doon, kaibigan ko. At sila ang pinagkukunan natin ng mga lanang ginagamit panghaplas. Pupunta ako doon ngayon para kunin ang pinahanda kong sangkap. Pero kahit na tay, hindi pa rin mawala sa isipan ko yung kwento tungkol sa lugar na yun eh. Alam mo Lucas, nagbabago ang mga tao, kahit mga mambabarang. Kaya alisin mo sa isipan mo yung mga narinig mo dati. Dahil ako mismo magsasabi sa'yo na hindi sila ganong kasama. Ewan ko tay. Pero kahit kayo pa magsabi sa akin, parang hindi pa rin lubos yung tiwala ko eh. Pero sige po, sasamahan ko kayo. Oh, saan kayo pupunta, Manong? Sama po ko. Nako Miko, tumigil ka ha. Delikado yung pupuntahan namin. Hindi ka pwede dun. Manong naman eh. 17 na ho ako. Hindi na bata. Isa pa, nandyan naman kayo ni Lolo eh. Hayaan mo nang sumama yan, mangungulit lang yan eh. Gagawa ng paraan para makasunod. Mas mabuti pang alam natin na kasama siya, kaysa naman sumunod yan ng hindi natin alam. Ay nako, bahala ka na nga. Sige na, magbihis ka na dun. Tumakbo papasok ng tahanan si Miko para magbihis. Nagmamadali itong lumabas ng bahay sa takot na baka iwanan siya ng dalawa. Sa sobrang pagmamadali, natabig pa nito ang plorera sa sala, dahilan para mapagalitan ng ama. Bakit? Napagalitan ka na naman ni Alan. Ano bang natabig mo doon sa loob? Tanong ni Mang Teodoro. Ngumiti lang si Miko at nagkamot ng ulo. Nakabasag po ako eh. Pero hayaan mo na po, Lolo. Si tatay na po ang bahala doon. Ay naku, talagang bata ka. Bakit ba kasi ang gaslaw mo kumilos? Hindi ka ba marunong magdahan-dahan? Alan, alis na muna kami. Baka gabihin kami ah. Ikaw na ang bahala sa mga manok. Opo, iwan nyo rin si Miko sa pupuntahan nyo. Pasaway na bata yan eh. Wika ni Alan. Hindi na to maliligaw, Manong. May sakalapate ang utak nito pagdating sa mga direksyon. Mag-ingat na lang po kayo, tay. Miko,
Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo ang chewin at ang lolo mo, ha? Opo, tay. Ako pa ba? Napangiti na lang si Lucas sa pamamaraan ng pakikipag-usap ng pamangkin sa ama. Bagaman mag-chewin sila ni Miko, Manong ang tawag ng binata sa kanya. Dahil simula magkaisip si Miko, si Lucas na ang nakamulatan nito. Makulit at minsan may katigasan ng ulo itong si Miko, kaya madalas napapagalitan at namimihasa ang ugali. Dahil pag nagkataong nandyan si Lucas, pinagtatanggol niya ito. Habang naglalakad ang tatlo, walang tigil sa kakatanong si Miko. Ano po bang gagawin natin sa San Lorenzo, Lolo? Kukuha lang ako ng mga sangkap na gagawin kong panghaplas. Mabuti nga't sumama ka dahil marami ang dadali natin pa uwi. May mga nyog na walang mata pang kasama. Mga 10 peraso siguro. At dahil sumama ka, ikaw ang magdadala ng lahat ng yun. Walang problema yan, mas maganda nga yun eh. Para maging kagaya mong pangangatawan ko. Talaga lang ha? Tignan natin. Inabot ng kalahating oras ang paglalakad ng tatlo bago makarating sa bukana ng baryo San Lorenzo. Napatingala si Lucas sa mataas na poste sa magkabilang bahagi ng pasukan. Naroon pa rin ang mga bungo ng taong isinabit ng mga taga roon bilang babala sa mga mangangahas na gumawa ng hindi maganda sa lugar. 10 taon na ang nakalipas, puno ng karahasan ang baryo San Lorenzo dahil pinamumugaran ng malalakas na mambabarang mula sa isang kilalang tribo. Bawat dayong napapadpad sa lugar ay hindi nakakalabas ng buhay, kaya naman walang nagpupunta rito. Hanggang sa isang dayo ang maswerteng nakaligtas, nakahingi ng tulong sa malakas na manggagamot. Dahil sa kaganapang yun, nanghas ang manggagamot na pasukin ng lugar, hamunin ang kanilang pinuno sa isang labanan. Pinalad na manalo ang manggagamot at bilang pabuya, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila na gagamitin lamang ang mga kakayahan sa mga dayo kung gagawa ang mga ito ng masama. Sumang-ayon ang tribo at simula noon, muling binuksan ang baryo. Unti-unti ring nakisalamuha ang mga taga doon sa ibang pamayanan hanggang sa tuluyang naging mapayapa ang paligid ng baryo. Simula noon, wala nang nabalita ang pinatay ang mga mambabarang. Balik tayo sa kwento. Hindi pa man nakakapasok sa mismong baryo, nakaramdam ng kakaibang kilabot si Lucas. Nakakabingi ang katahimikan sa lugar. Walang batang naglalaro sa lansangan. Iilan lang din ang makikitang nakaupo sa gilid ng kalsada. Pinagtitinginan sila ng mga tao habang naglalakad sa daanan. Karamihan sa mga ito ay matatanda. Unang beses ni Lucas na makapunta sa lugar, kaya sinabihan ito ni Mang Teodoro na huwag titignan sa mga mata ang mga tao. Huwag mong titignan sa mata ang mga taga rito, lalo na ang matatanda. Para sa kanila, walang respeto kapag ginawa mo ang bagay na yon. Opo, tatay. Narinig mo, Miko? Sundin mo yung sinabi ni tatay, ha? Opo, Manong. Nakayuko na nga lang ako. Maya-maya ay narating na nila ang tahanan ng kakilala ni Mang Teodoro. Natawa ito sa asal ng dalawang kasama ng matanda dahil kapwa nakayuko ang magtsuhin. Anong kalokohan yung sinabi mo sa mga kasama mo, Teodoro? Bakit hindi nila maiangat ang ulo? Wika ni Tatang Filipo. Tinakot ko kasi na huwag titignan sa mata ang mga taga rito dahil walang respeto kapag ginawa mo yon. Hoy, kayong dalawa, pwede na kayong mag-angat ng tingin.
Kung ganun, hindi pala totoo yung sinabi niyo, Tay. Totoo ang sinabi ng tatay niya, pero 10 taon na ang nakalipas. Simula nang alisin namin ang ganong pag-uugali. Wala na yun ngayon. Kaya malaya kayong tumingin sa mata ng mga taga rito. Pero wag nyo nga lang tatagalan dahil talagang mababastos sila pag ganon. Nga pala, si Mang Pilipo, kaibigan kong mambabarang. Manong, ito naman ang bunso kong anak si Lucas at ang apo kong si Miko. Kayong dalawang bigay galang kayo. Nagunahan sa pagmano ang dalawa. Bagay na ikinatuwa ni Tatang Filipo. Gusto ko ang ugali ng mga batang to. Disiplinado. Sumusunod sa utos ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi mo na itatanong, itong si Lucas ay dating militar, kaya nakasanayan niya ang sumunod sa utos. Pero itong apo kong si Miko, hindi ko alam eh. Miko, huwag ka nga makulit habang nandito tayo kung ayaw mong mapahamak. Opo lolo, sige po. Maupo lang ako sa sulok habang inaantay kayo. Mabuti pa nga. Pero maiba ko, parang hindi ko na nakikita ang anak mong si Antonio. Bumaba sila ng bayan para ipagbili ang mga nakuwang ratan sa gubat. Maya-maya lang nandito na yon. Sandali lang, kukunin ko ang pinahanda niyong lana at baong libon. Pinagmamasdan ni Lucas ang matanda habang naglalakad palayo. Wala siyang nakikitang kakaiba. Parang normal na tao lang ito kung kumilos. Tay, parang wala namang kakaiba sa matandang yan ah. Mambabarang ba talaga si Mang Pilipo? Ang totoong batikang mambabarang o albularyo, hindi pinangangalandakan ng kanilang kakayahan. Sa halip, hinahayaan nilang ang mga tao sa paligid ang tumuklas kung ano ang kanilang kakayahan. Kung sa bagay, bakit mo naman ipagmamayabang ang kakayahan mo? Pag-uusap ng mag-ama. Maya-maya ay dumating ang pangkat ng mga kalalakian. Napatingin si Lucas sa mga ito. Napansing masama ang titig sa kanila. Antonio, buti naman nakauwi na kayo. Kumusta ang pagbebenta ng mga ratan? Tanong ni Mang Filipo. Ngunit wala ni isa sa mga kalalakihan ang sumagot. Maayos na ba ang mga pinahanda namin, Manong? Oo naman, eto. Kayo nang bahala sa mga yan. Hindi na ako magtuturing ng Anong hindi kayo magtuturing ng halaga, Tay? Pinaghirapan niyo ang paggawa sa mga sangkap na yan. Bakit hindi mo presyuhan? Antonio, mga kaibigan natin sila. At isa pa, para sa ikabubuti ng nakakarami ang paggagamitan nila ng mga ito. Hindi ba gano'n naman ang layunin natin? Tama ka, Tay. Yun na nga ang hangarin natin. Pero sa katribo, hindi sa mga tagalabas. Nakalimutan mo na ba kung anong kahihiyan ang idinulot nila sa atin? Matagal na panahon na yon, Antonio. Maaari bang wag mo nang balikan ang nakaraan? Kahit kailan hindi ko maaaring kalimutan ang pangyayaring pumatay sa aking ina. Ramdam ni Lucas ang galit sa salita ng binatang si Antonio. Sa isip nito, kung magtatagal pa sila sa lugar ay maaaring magkagulo. Kaya naman binulungan nito ang ama. Tay, sa palagay ko, kailangan na nating umalis. Alam ko, Lucas. O siya, bitbitin mo mga sangkap. Kakausapin ko si Mang Pilipo. Pasensya na kayo sa inasal ni Antonio. Ganyan lang talaga siya. Hindi pa rin nakakalimutan ang nangyari sa kanyang ina 10 taon na nakakaraan. Naiintindihan ko naman ang pinagmumula ng galit ni Antonio. Pero kailangan mo ring gawa ng paraan ang tungkol sa bagay na yan. Dahil sa bandang huli, kung mapapabayaan, maaari siyang lamunin ng galit at tuluyang maalipin ito. Ako nang bahala sa kanya, kaibigan. Sige na, baka abutin pa kayo ng dilim sa daan. Pag-uusap ng dalawang matanda. Matapos ay umalis na si Mang Teodoro.
Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Lucas ang magtanong tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ano po ba talagang nangyari sa baryo ng San Lorenzo? At saka, sino po yung malakas na albularyo na tumalo sa pinuno nila? Walang iba kung hindi ang Lolo Isko mo. Yon ang dahilan kung bakit galit na galit si Antonio nang makita ko. Bumabalik sa kanya ang alaala kung paanong pinatay ng lolo mo ang kanyang ina. Nagulat si Lucas nang sabihin ni Mang Teodoro na ang yumaong si Lolo Isko ang pumatay sa nanay ni Antonio na noon ay pinuno ng kanilang baryo. Siguro kung ako tay, ganun din ang mararamdaman ko eh. Pero hindi naman naabot sa punto na hindi ko kayang magpatawad. Yan ang malaking problema ni Mang Filipo. Ang panganay niyang anak na si Antonio. Ilang sandali pa nakarating na sila sa tahanan. Nang gabing iyon, ginawa ni Mang Teodoro ang mga panghaplas dahil kinabukasan araw na ng gamutan. Buong gabing ginawa ang mga panghaplas at iba pang mga gamit sa panggagamot. Madaling araw na nang makapagpahinga si Lucas, kaya tanghali na itong nagising. Paglabas ng silid, napansin nito na walang tao. Nakaupo ang kanyang ama sa atangan ng bahay habang nakatitig sa malayo. Magandang umaga, tay. Nasaan po yung mga pasyente? Akala ko ba darating yung mga parokyano mong taga-kabilang bayan? Yun nga din ang akala ko. Pero mukhang hindi sila darating ngayong araw. Pero may mangilan-ngilan ding nagpagamot. Ang ipinagtataka ko, bakit parang tahimik ang paligid? Pinakiramdaman ni Lucas ang lugar. Wala ni isang ibon ang humuhuni. Maging ang mga dahon ay hindi rin kumikilos. Oo nga tay no. Ano kaya nangyari? Hindi ko alam, Lucas. Pero masama ang kutob ko sa katahimikang ito. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Miko. May mga kasamang kaibigan. Inaakay siya ng mga ito. Nanlaki mga mata ni Lucas nang makitang puro pasa ang muka at punit-punit ang damit ng pamangkin. Anong nangyari sa'yo, Miko? Sino may gawa niyan sa'yo? Tanong ni Lucas habang inaalalayan ang pamangkin papasok ng bahay. Ayon sa mga kaklase nito, isang hindi kilalang lalaki ang nakaharap nila. Ngunit hindi si Miko ang pinuntirya. Sinubukan nilang awatin, kaso nga lang may kung anong ginawa ang lalaki na bigla silang hindi makakilos. Batay sa sinabi ng mga kaklase ni Miko, mukhang may alam sa lihim na karunungan ng taong nanakit sa kanya. At para makasigurado, antayin nating magising ang pamangkin ko. Ilang minuto ang nakalipas, nagkamalay na ito. Pinaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Mukhang galing sa baryo San Lorenzo yung taong nanakit sa akin. Paano mo nasabi? Hindi mo ba alam na mali ang magbintang? Ang pinararatangan mo, mapayapang mga tao. Hindi sila basta-basta magsisimula ng gulo ng walang dahilan. Maliban na lang kung talagang pinuntirya si Miko. Bakit naman nila pupuntiryahin ang pamangkin ko? Anong posibleng dahilan? Sa ngayon hindi ako sigurado. Pero mukhang si Antonio ang may gawa nito. Siya lang naman ang naiisip ko na mula sa baryo San Lorenzo na may galit sa pamilya natin. Ang gusto mong sabihin, tay, posibleng paghihiganti ang dahilan ng panggugulpi nila kay Miko. Nakatakip po kasi ang bibig ng lalaki. Hindi ko siya nakilala pero pamilyar yung boses niya. Hindi ko lang maalala kung saan ko narinig. Anong sinabi niya sa'yo, Miko? Magsilbing mensahe daw yung ginawa niya sa akin para malaman na hindi pa tapos ang laban. Simula ngayon pagkatapos ng klase, diretso kang uwi ng bahay. Huwag ka nang sumama sa mga kaibigan mo dahil posibleng totoo nga ang sinasabi ng Lolo Teodoro mo.
Matapos kausapin ng binata, iniwan nila ito para makapagpahinga. Pinuntahan ng dalawa ang isa pang kapatid ni Lucas, si Alan, upang ipagbigay alam ang nangyari at ang posibleng plano ng mga taga-baryo sa San Lorenzo. Alam kong darating ang panahon na to eh. Hindi magtatagal, isa sa kanila ang babali sa kasunduan. Ngayong nagsisimula na silang kumilos, hindi ang mga nakakatanda ang kinakabahala ko, kundi ang huling henerasyon, kagaya ni Antonio. Hindi pa tayo nakakasiguro, Alan. Kaya wag muna kayong gagawa ng kahit anong maaaring makapagpalala ng sitwasyon. Kailangan muna nating kumpirmahin kung merong kinalaman ang sityo. Bigla nilang narinig ang sigaw ni Miko. Nagmumula ito sa kwarto. Dali-daling pinuntahan ng tatlo ang binata at nagulat nang makitang may mga lumalabas na insekto sa sugat nito. Namimilipit sa sakit si Miko ng mga sandaling iyon. Hindi ito magawang lapitan ng kahit sino, maging si Mang Teodoro. Inaalingan ng binata kapag humahakbang sila papalapit. Ngayon tay, hindi pa rin ba malinaw sa inyo na mga taga San Lorenzo may gawa nito sa kanya? Lucas, maganda ka. Susugod tayo. Sila ang sumira ng kasunduan, kaya lahat ng karapatan ay nasa atin para gumanti. Pero Manong, hindi pa tayo sigurado kung sino sa kanila ang gumawa nito. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Kung ayaw mo kong samahan, mag-isa akong lalakad. Tumigil ka, Alan. Hindi ito ang oras para pairalin ng galit. Maaari mo ikapahamak ang gagawin mo. Tay, anak ko ang pinag-uusapan dito. Tignan mo ang itsura ni Miko. Kung wala kayong gagawin, ako ang gagawa ng paraan para makaganti sa kanila. Sino ang gagantihan mo? Kilala mo ba kung sino may gawa? Wala na akong pakialam kung sino sa kanila. Kung kinakailangan kong ubusin ang lahat ng nakatira doon, gagawin ko. Kumalma ka, Alan. Ikakapahamak mo lang ang gagawin mo. Maaari pang madamay ang mga kaanak natin at ibang tao. Sa tingin mo, hindi gaganti ang mga taga San Lorenzo kung susugurin mo sila. Kaya nga hindi na dapat hayaan na magkaroon pa sila ng pagkakataon para gumanti. Wika ni Alan. Matapos ay dali-dali itong lumabas ng bahay. Hindi na ito hinabol ni Mang Teodoro. Sa halip ay pinagtuunan ng pansin si Miko. Lucas, kakailanganin ko ang tulong mo. Ikaw ang magsisilbing depensa ni Miko habang sinusubukan kong huliin kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Maliwanag, tay. Ako na pong bahala. Nagsimulang balutin ni Lucas ng depensa ang buong silid. Nanatili ito sa labas ng tahanan upang magbantay. Naririnig nito ang sigaw ni Miko habang pilit na tinatanggal ni Mang Teodoro ang sumpang inilagay ng mambabarang. Inabot ng 6 na oras ang pakikipagkumbate sa espiritual. Matagumpay na natanggal ang sumpa sa katawan ng apo. Sa palagay ko, talagang babala ang ginawa nila kay Miko. Hudyat na nga ito ng panibagong sigalot sa pagitan natin, pati na rin sa mga mambabarang. Hindi natin sila mapipigilan sa gusto nilang mangyari. Anong nangyari sa kasunduan sa pagitan ni Lolo Isko at ng mga mambabarang? Hindi ba nila ginagalang yun? Batay sa narinig ko kay Antonio, nung pumunta tayo sa San Lorenzo, masasabi mo bang may pagpapahalaga sa kasunduan ng mga ninuno niya? Yan ang nga rin ang napansin ko. Maaaring siya nga may gawa nito kay Miko. Posible, pero sa ngayon wala na tayong dapat alalahanin. Dahil nasa mabuting kalagayan na si Miko. Hindi na siya maaabot ng kung sino mang nagbigay sa kanya ng sumpa. Kailangan na nating kumilos, tay. Tama si Manong Alan. Kung hindi natin sila uunahan, baka tayo pa ang mapahamak. Hindi karahasan ang sagot sa sigalot na ito. Bukas sa bukas, pupuntahan ko si Tatang Pilipo upang kausapin
Sa ngayon magpahinga muna tayo. Napakahaba ng araw na ito. Maraming nangyari at siguradong mas marami pang mangyayari, kaya kailangang kondisyon ang isipan at katawan natin sa posibleng maganap. Wika ni Mang Teodoro habang nakaiga ang binata. Hindi nito maiwasang isipin ang panganib na posibleng lumantad. Bilang dating militar, isinaalang-alang ni Lucas ang kaligtasan ng nakararami. Kinabukasan paggising nito, si Miko kagad ang pumasok sa isipan. Dali-daling lumabas ang binata sa silid. Nakahinga ng maluwag nang makitang nasa mabuting kalagayan ang pamangkin. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo. Kumusta? Ganun pala yung pakiramdam ng mabarang. Pakiramdam ko parang hinuhukay yung kalamnan habang nakabitin ng patiwarik sa madilim na kwarto. Wala akong makita. Mabuti na nga lang at naagapan ni Tatay Lucas. Kung hindi, baka wala ka na. Sabihin mo nga sa akin kung paanong nangyaring nakasagupa mo yung taong yun. Wala naman po, Manong. Nakaupo lang kami na mga kasama ko tapos dumating yung lalaki. Nakatakip yung mukha niya kaya hindi ko nakita. May hinala kami kung sino may gawa nito sa'yo. Yon ang kukumpirmay namin ni Tatay ngayong araw. Kaya ikaw, dumito ka muna. Hindi ba ako pwedeng sumama sa inyo, Manong? Nakakatulong naman ako eh. Kapag narinig ko yung boses ng lalaki, siguradong makikilala ko siya. Delikado ang gagawin namin, Miko. Ayoko malagay ka sa alanganin pa. Teka, ang tatay mo ba nakabalik na? Hindi ko pa nga po siya nakikita simula kahapon eh. Saan ba nagpunta si tatay? Hindi na sumagot si Lucas. Dali-dali nitong hinanap si Mang Teodoro para ipaalam na hindi pa nakakabalik ang nakakatandang kapatid. Alam ko, Lucas. Kaya magmadali ka. Pupunta tayo ngayon sa San Lorenzo. Wika ni Mang Teodoro habang naghahanda ng mga kagamitan. Hindi na ba talaga mapipigilan yung gulo na to? Yan ang susubukin nating resolbahin. Kailangan kong makausap si Tatang Pilipo, kaya magmadali ka na. Dali-dali namang nag-ayos ng mga kagamitan ng binata. Nakita nito si Miko. Dinala ni Lucas ang kanyang baril. Alam na ni Miko na sa oras sa dalhin ng tsuy ng sandata, siguradong may susuungin na kaguluhan. Aalis na sana sila nang biglang humarang si Miko. Sasama po ako, Manong. Nag-aalala ko kay tatay. Napag-usapan na natin to, Miko. Magpaiwan ka lang at kami nang bahala sa tatay mo. Hindi, Lucas. Hayaan mo siyang sumama. Mas makakabuting naroon siya para malaman natin kung sino ba ang nanakit sa kanya. Pero delikado, tay. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, tay. Talagang natatakot lang ako. Ako ang bahala. Siguro naman walang mangyayaring masama sa atin doon. Isa pa, makikipag-usap lang naman tayo sa mga taga-baryo. Walang nagawa si Lucas kung hindi pumayag. Habang nasa daan, panay ang bigay nito ng panuto sa pamangkin. Naninibago ako sa'yo, Manong. Dati naman hindi ka ganyan. Iba ang sitwasyon natin ngayon, Miko. Mapanganib ang gagawin nating pakikipagharap sa mga taga San Lorenzo. At isa pa sa inaalala namin, maaaring nandun ang tatay mo. Hindi namin siya nagawang pigilan nang sumugod siya sa baryo San Lorenzo. Si tatay? Sumugod mag-isa? Tama ka. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya simula nang umalis siya. Hindi rin namin nagawang samahan dahil inuna namin ni tatay ang panggagamot sa'yo. Sana lang walang nangyaring masama kay tatay. Kung sakaling mapahamak siya, hindi ko alam kung mapapatawad ko yung taong may gawa nun sa kanya. Yan mismo ang iniiwasan ko mangyari, Miko. Kaya ayokong sumama ka sa amin eh. Pero nandito na tayo, kaya hanggat maaari,
Huwag mong hayaan na pangibabawan ka ng galit. Manatili kang kalmado. Susubukan ko, Manong. Pero hindi ako mangangako. Pag-uusap ng magtsuhin. Hindi na sumagot pa si Mang Teodoro. Hinayaan na lang niya si Lucas ang kumausap kay Nico. Ilang sandali pa nakarating na sila sa baryo. Gaya pa rin noon, mangilan-ngilan lang ang taong naroon. Kaso nga lang halos masuka si Nico. Nang makarating sila sa bandang gitna ng baryo, nakita ng binata ang mga buho ng kawayan na nakatayo sa paligid. At sa itaas ng mga ito, kakaunti lamang ang nakita niya noon. Ngayon ay mas nadagdagan. Mas brutal ang itsura. Anong nangyari dito, Manong? Bakit mas dumami yung nakalagay dyan? Hindi ko rin alam, Nico. Ang mabuti pa huwag kang aalis sa likuran namin. Wika ni Lucas. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo hanggang sa makita ng mga ito ang tahanan ni Tatang Filipo. Sira-sira ang pintuan at butas ang mga dingding. Parang dinaanan ng bagyo ang tahanan, maging ang mga gamit ay nagkalat. Anong nangyari dito, tatay? Sinong sumalakay sa kanila at saka... Bakit parang hindi naman halata sa bukana ng baryo na may nangyaring hindi maganda dito? Walang sumalakay sa kanila. Sa palagay ko mula sa loob ang may gawa nito. Bilisan niyo. Kailangan nating mahanap si Tatang Filipo. Nilibot ng tatlo ang paligid. Sinubukang makipag-usap ni Lucas sa mga taga roon. Kaso nga lang wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita tungkol sa mga naganap. Habang patuloy na naglalakad, isang pamilyar na imahe ng lalaki ang nagpakita. Ito ay walang iba kung hindi si Antonio. Magandang araw sa inyo, Mang Teodoro. Maligayang pagbabalik sa bagong baryo ng San Lorenzo. Bagong baryo ng San Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Mahina ba ang utak mo? O sadyang hindi mo lang nauunawaan ang sinasabi ko? Tumingin ka sa paligid. Ang lahat ng nakikita mo ay bahagi ng malaking pagbabagong sinasabi ko. Ito na ang simula ng makabagong yugto. Anong ginawa mo sa mga tao? At nasaan si Tatang Filipo? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Sinimulan ko na ang malaking pagbabago. Tinanggal ko ang mga hadlang sa plano, kasama na ang mga nakakatanda sa baryo. May ilang naiwan dahil pinili nila ang mas makatarungang pamumuno. Pinatay mo ang sarili mong ama at ang mga nakakatanda sa baryo. Ngayon sabihin mo sa akin kung paanong naging makatarungan ang ginawa mo. Malaking hadlang sa mga plano ko ang matandang yun. Naniniwala siya na magiging mapayapa ang lahat kung makikipagkasundo siya sa inyo. Kaso nga lang hindi yon ang nakikita ko. Sinasamantala niyong mga albularyo ang aming karunungan. Pero anong kapalit nun? Pangalipusta at mababang tingin ng mga tao. Nabubuang ka na nga. Wala ka sa katinuan mo, Antonio. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin sa akin, albularyo. Pero hindi nun mababago ang lahat. At nga pala, may matabang lalaki na sumugod dito eh. Kaya ito ang nangyari sa kanya. Wika ni Antonio. Sabay turo sa bangkay ni Alan at ng mga kasama nito. Dito na nanggigil ng gusto si Lucas. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Antonio. Isang malakas sa suntok ang pinakawala ng binata, bagay na kinagulat ni Mang Teodoro. Ito ang unang pagkakataon. Nakita niya si Lucas na magalit. Ni minsan, hindi ito naging agresibo o anumang uri ng karahasan kahit pa nung nasa serbisyo ito. Nakakamangha ang lakas ng pangangatawan mo. Pero mukhang nakakalimutan mo yata na isang mambabarang ang kaharap mo. Wika ni Antonio.
Napangiti si Lucas habang binubunot ang kanyang itak. Hindi ko nakakalimutan kung ano ka. At sa tingin mo, susugod ba ako sa lugar na to nang walang sapat na paghahanda? Masyado mo akong minaliit, Antonio. Tay, bilisan nyo. Ako nang bahala dito. Miko, narinig mo ang tsuhin mo kaya halika na. Tulungan mo kung dali ng bangkay ng tatay mo. Pasensya na, pero wala ni isa sa inyo makakalis ng buhay sa lugar na ito. Naglabasan mula sa mga bahay ang ilan sa mga kasama nito. Unti-unting pinalibutan ang tatlo. Mukhang maaantala ang pag-alis namin ni Lucas. Marami ang mga ito. Nakikita ko nga po, tay. Miko, huwag kayong lalayo sa amin ng lolo mo. Opo, Manong. Kinuha ni Lucas ang talandrong nakatago sa bulsa. Itinali ito sa braso ni Miko. Nang sa ganon, hindi to tabla ng anumang tigalpo na maaaring ibato na mga kalaban. Samantalang si Mang Teodoro, nag-usal ng mga dasal upang magkaroon ng poder at mapanghawakan niya ang lugar na iyon. Sadyang ang kakaiba ang kakayahan mo, tanda. Hindi ko lubos sa kalay na sa kabila ng iyong edad, meron ka pang tinatagong lakas. Wala sa edad ang lakas, Antonio. Sana man lang naisip mo ito. Kahit matanda na ang pangangatawan ko, nananatiling bata ang aking espiritual na lakas. Lucas, alam mo na ang gagawin. Isang mapamuksang dasal ang binitawan ni Lucas, dahilan para mawalan ng malay ang mga mas mahihinang mambabarang. Naiwan lang ang ilang may sapat na kakayahan na tagalan ang malakas na tigalpo na dulot ng dasal. Tignan mo mga kasama mo, Antonio. Sa palagay mo ba, kakayanin pa nila? Masyado kang mayabang. Hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Mukhang ikaw ang nagkamali ng taong kinante, Miko. Sabihin mo sa akin, sino ba ang taong nanakit sa'yo? Sa kanya po yung boses na narinig ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ganun ba? Mukhang nagkapatong-patong na ang kasalanan mo sa akin, Antonio. Ngayon hindi na kita hahayaang mabuhay. Naglakad ang binata palapit sa kinakatayuan ni Antonio. Hindi malaman ng kalaban kung ano ang gagawin. Hindi na ito makagalaw sa sobrang lakas ng binibitawang tigalpo ni Lucas. Gayunpaman, sinikap ni Antonio na panglabanan ang atake ng binata, kaso nga lang wala itong nagawa. Nabitawan niya ang hawak na tungkod at unti-unting napaluhod. Mukhang hindi patas ang ganitong laban. Pagbibigyan kita ng mano-mano. Laking gulat ni Mang Teodoro nang biglang kalasin ni Lucas ang tigalpo. Anong ginagawa mo, Lucas? Nababaliw ka na ba? Pagkakataon mo na natapusin ang laban, bakit mo siya pinakawalan? Huwag kang mag-alala, tay, dahil alam kong ginagawa ko. Gusto kong ipalasap sa kanya ang unti-unting pagkaupos. Tumayo ka, Antonio. Patunayan mo na isa kang lalaki. Tumayo si Antonio at sinugod si Lucas. Ngunit walang direksyon ang mga suntok nito. Masyado nang mahina ang katawan. Kaya naman hindi na nito magawang bigyan ng malakas na pinsala si Lucas. Sunod-sunod na suntok ang pinakawala ng binata hanggang sa kusang bumigay ang katawan ni Antonio. Halos malasog ang mga buto sa pagtama ng mga atake ng binata. Hindi na ako magsasayang ng oras para tapusin ka. Bali na ang tadyang mo. Mamamatay ka na sa pagkalunod mo sa sariling dugo. Wika ni Lucas sabay talikod. Kaso nga lang laking gulat nito nang biglang agawin ni Miko ang patalim sa kanyang kamay. Pinugutan ng leeg si Antonio. Para yan sa tatay ko.
Ngayon masasabi kong nakamit ko na ang hustisya. Matapos ang kaganapan, sinunog nila ang buong baryo ng mga mambabarang. Ang ilan ay nakaligtas. Nagmakaawang hayaan silang mabuhay. Kapalit nito, ang tuluyan nilang paglisan sa lugar. Simula ng araw na yon nagmistulang sementeryo ang buong baryo ng San Lorenzo. Kalaunan, nabalot ito ng makapal na kagubatan at tuluyang nabura sa mapa. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang nabalot sa limot ang tungkol sa baryo. Sa pagdaan ng maraming henerasyon, nawala sa isip ang naturang baryo, maging ang kwentong nakapaloob dito. Ngunit para kay Nico, patuloy mabubuhay ang mga alaala nang minsan nilang sugudin ang isang baryo na pinamumugaran ng malakas na mambabarang. Ito ang lugar ng Sitio San Lorenzo. Ang susunod na kwento mga kabayan ay tungkol sa taong kidlat. Ito ay mula sa mga dati nating kwento. Kung sakaling napakinggan ang istorya, pwedeng skip. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berto. Taong 2002. Probinsya ng Rizal. May mga taong biniyayaan ng kakaibang katangian na mula pa sa kaitaasan. Ngunit meron ding mga taong nagmula ang kakayahan sa kalikasan. Ito ang karanasan ni Berto, kilalang manggagamot sa kanilang lugar, mula sa pisikal na sakit hanggang sa mga mapanlarong engkanto, hindi pinapalampas ng binata. Nag-iisa sa kanilang lugar si Berto, kaya siya ang lapitan ng halos lahat ng mga nagpapagamot. Dahil ang susunod na manggagamot ay sa kabilang bayan pa. Mangyari po, pumila lang ng maayos. Pasensya na po kung natagalan kayo sa pag-aantay. Medyo marami kasing pasyente ngayon eh. Araw ng Huwebes, Sabado ang tanggap niya ng mga pasyente. Dahil nagtatrabaho ang binata sa isang pribadong kumpanya sa kanilang bayan sa ibang araw. Ngunit kung minsan, hindi nito may iwasan ang mga taong bigla na lang magpupunta sa kanilang tahanan. Hindi ito tinatanggihan ng binata dahil alam niyang labag ito sa kanilang alituntunin bilang manggagamot. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng kakayahan ni Berto. Ang katotohanan, hindi alam ng binata kung saan nag-ugat ang kakayahan ng kanilang pamilya. Ngunit alam niyang ipinasa ito sa kanilang henerasyon. Siya ang naging tagapagmana ng kanyang lolo Fernan dahil nasa 3 henerasyon ang binata. Hindi na nagawang magtanong pa ni Berto sa kanyang lolo tungkol sa kanilang kasaysayan dahil na maalam na ito nang ipasa sa kanya ang kakayahan. Sa kabila ng modernong mundong ginagalawan, marami pa din ang naniniwala sa mga kagaya ni Berto. Isa na dito ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Joseph. Balita ko ang daming nagpagamot sa'yo nung nakaraan ah. May magandang babae ba? Minsan nga isama mo ko para maranasan ko kung paano manggamot kapag chicks yung pasyente. Tumigil ka nga sa kalokohan mo, Joseph. Bukas manggagamot ako. Kung gusto mo, pumunta ka sa bahay. Kinabukasan dumating nga ang kaibigan nito. Hindi para manood, kundi bilang pasyente. Hoy Bert, hindi ko inaakalang magiging pasyente mo ako. O bakit ba? Anong nangyari sa'yo? Kasi nung maghiwalay tayo kahapon, biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Tapos kaninang umaga, halos hindi ako makabangon. Nagpatid na nga lang ako sa pinsan ko eh. Tignan mo na lang ako pare. Maupo ka dyan. Sandali lang at kukuha ako ng mga gamit ha. Talagang ikaw ang nauna sa lata. Matapos kumuha ng mga kagamitan, sinimulan nito ang paggamot sa kaibigan.
Laking gulat ni Joseph dahil kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot ni Berto. Bakit parang nakakaramdam ako ng kuryente, pare? Yan ang pamamaraan ng panggagamot na minana ko pa sa lolo ko. Gumagamit kami ng mahinang kuryente para tukuyin at gamutin ang mga karamdaman ng pasyente namin. Kagaya nga ng sayo, itigil mo na ang pag-inom. Yan ang pinagmula ng sakit mo, yung sobrang pag-inom ng alak. Paano mo nagagawa yan, pare? Kakaiba yung pamamaraan mo ah. San ba nanggagaling yung kuryente? Hindi to sinagot ni Berto. Sa kadahilanang maraming pasyente ang nakapila sa labas ng tahanan. Sa susunod ko na sasagutin yung tanong mo. Marami kasing nakapila oh. Ayos na yan, magaling ka na. Sundin mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo. Tumayo si Joseph. Ngunit hindi to umalis. Dito na muna ako, pare. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Hinayaan na lang ni Berto ang kaibigan. Total nanonood lang din naman ito sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng binata sa lahat ng pasyente, saka pa lamang ito nagtanong. Ibang klase. Talagang dinadagsakan ng tao dito, no? Akalain mo simula kaninang umaga hanggang alas 5 ang daming nakapila. Ganun talaga pare. Marami ang nangangailangan ng tulong natin eh. Hindi naman pwedeng tanggihan. Hindi ka ba napapagod, pare? Ang dami ng pasyente mo eh. Paniguradong nakakapagod yung tumayo, yung maghihilot ka pa. Saka napansin ko sa'yo, hindi ka pa nagtatanghalian ah. Sanay ang katawan ko pare. Sa umaga kakain lang ng agahan tapos yung sunod na kain ko hapunan na. Talagang sanayan lang yan. Yung ginawa mo kanina, saan nanggaling yung kuryenteng ginamit mo? Talagang hindi mo pa nakakalimutan eh. Sige na nga, alam kong hindi mo ako titigilan eh. Dahil dito sa bato at saka sa ilang orasyon. Anong klaseng bato yan, pare? Parang kakaiba. Ang sabi sa akin ni Lolo, pangil daw ng kidlat. Dito nanggagaling ang bertud na ginagamit namin sa panggagamot. Pangil ng kidlat? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan ah. Alam ko may mga pangil ang hayop, yun yung ginagawang anting-anting. Pero yung kidlat, meron pala nun? Oo pare, kakaiba nga ito eh. Kasi ang sabi ni Lolo, may kakayahan to magparusa sa mga mangkukulam, aswang, mambabarang. Hindi lang ako sigurado kasi hindi ko pa naman nasusubukan. Di ba kilalang manggagamot yung lolo mo? Malamang nasubukan niya na yan kaya nasabi niya sa'yo. Ang kwento kasi sa akin ni tatay nun, talagang habulin ng mga aswang at ibang elemento ang nanay ko. Kaya palagi nakabantay sa kanila si Lolo Fernan. Lalo na nung ipinagbubuntis pa lang ako ni nanay. Sabi ni Lolo, ilang beses siyang nakipagto sa aswang nung gabing pinapanganak ako. We, totoo ba yan pare? Yan ang kwento ng tatay ko sa akin. Sabi pa nga niya, ito din daw yung gamit ni Lolo para palayasin yung aswang na yun. Ayos naman pala yung pangil ng kidlat mo eh. Pwede palang gamiting armas yan. Nahinto ang mga ito. Biglang pumasok ng tahanan ang ama ni Berto. Tama ka. Pwedeng gawing sandata ang pangil ng kidlat. Pero hindi pwedeng gamitin sa walang katuturang bagay. Magandang gabi po, Mang Boyong. Paano namang ginagawang sandata ni Mang Fernan itong pangil ng kidlat? Ang totoo, hindi ko alam kung anong nangyari. Basta nakita ko lang, isang puting liwanag na parang ahas ang lumabas sa kamay ni tatay nung nakikipaglaban siya sa aswang. Maging si Berto ay naging interesado sa kwento ng ama. Ang alam nito, ginagamit ang mutya ng pangil ng kidlat para makapanggamot. Hindi po naituro sa akin ni Lolo Fernan ang lahat ng tungkol sa mutya. Yung pamamaraan lang sa panggagamot yung nasabi niya eh. Pero hindi ang paraan para gamitin sa pakikipaglaban.
Sinadya ng lolo mong wag ituro ang bagay na yun dahil hindi naman kailangan. Sa panahon ngayon, bihira na ang pag-atake ng mga aswang. Mas gugustuhin na lang nilang manahimik kaysa makigulo sa mga tao. Kung sa bagay, tama nga po kayo. Simula nang manggamot ako, 5 taon na ang nakakalipas. Ni minsan hindi ako nagkaroon ng inkwentro sa mga aswang. Puro panglalaro ng engkanto o hindi kaya naman pisikal na sakit ang ginagamot ko. Mas mabuti ng ganon, Berto. O siya, nakapagsaing na ako. Tara sa kusina nang makapaghapunan. Ikaw, Joseph, dito ka na kumain. Matapos kumain, hinatid ni Berto ang kaibigan sa sakayan ng tricycle papunta sa kanilang bayan. Dumiretso ka na lang uwi Huwag nang dumaan dyan sa mga kaibigan mo sa kanto. Konti na lang mabubutas na yung bituka mo Oh pare, huwag kang mag-alala. Hindi na muna ako iinom, magpapahinga ako. Sige kita na lang tayo bukas sa trabaho. Pag-alis ng sinasakyang tricycle ay umuwi na din si Berto. Malapit lang sa kanilang tahanan ang paradahan. Pero kailangan mong dumaan sa isang kawayanan bago makarating sa lugar. Habang naglalakad, nakaramdam ng kuryente ang binata mula sa mutya ng kidlat. Naroon ito sa kanyang bulsa. Nanayo din ang buhok nito sa batok. Kaya biglang napahinto ang binata upang magmasid sa paligid. Hinawakan ng binata ang mutya. Alam ni Berto na may kung anong nilalang ang nagmamasid sa kanya sa paligid. Kung sino ka man, kung naririnig mo man ako, lumabas ka at sabihin mo sa akin kung ano ang sadya mo. Ngunit walang sumasagot. Wala ring nagpakita. Kaya nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Nasa kalagitnaan na ito ng kawayanan nang biglang magduktong ang 2 dulo ng mga kawayan mula sa magkabilang bahagi ng daan. Hindi alam ni Berto kung ano ang kakarapin niya ng mga oras na yun. Pero malinaw sa binata na hindi maganda ang intensyon ng kung anong nilalang na nakamasid sa kanya. Nanatiling nakatayo ang binata sa gitna ng daan. Ilang minuto pa. Walang nagpakita. Magpapatuloy na sana ito sa paglalakad nang biglang may kung anong lumabas mula sa kawayanan. Pagapang itong naglakad papunta kay Berto, bahagyang napatras ang binata. Akmang tatakbo na sana ito nang biglang maramdaman ang pag-init ng hawak niyang pangil ng kidlat. Huminto ang binata upang pagmasdan ng nilalang. Nakita niya itong nakatuwad sa gitna ng daan. Maliwanag ang buwan ng mga oras na yon. Kaya kita ni Berto ang figura ng isang taong may mahabang buhok. Humahangos ito na tila gutom na gutom. Sinubukang kausapin ng binata ang nilalang, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Kung ano man ang intensyon mo, huwag mo nang ituloy. Siguradong mapapahama ka lang. Marahang nag-angat ng ulo ang nilalang. Hanggang sa tumambad sa binata ang nagliliwanag nitong mga mata. Dito niya napagtanto na ang karap, isang uri ng aswang. Walang yan naman Kanina lang napapag-usapan ka namin. Tapos ngayon nagpakita ka talaga. Narinig mo ba yung sinabi ng tatay ko kanina? Umangil lang malakas ang nilalang. Bigla itong tumalon papunta sa binata. Sa takot ni Berto ay napasigaw ito. Nagtakip na lamang ng mata. Walang ano-ano. Biglang sumigaw ang nilalang. Nabalot ang paligid ng matapang na amoy ng asupre at nasusunog na karne. Dahan-dahang iminulat ni Berto ang mga mata. Laking gulat nang makita ang malaahas na puting liwanag. Nagpapaikot-ikot sa kanyang katawan. Ibinaling nito ang tingin sa aswang. Nakitang natutupok ito sa gilid ng daan.
Kaya naman pala hindi tinuro sa akin ni Lolo kung paano kang papalabasin. Kusa ka palang darating sa oras ng panganib. Salamat kaibigan. Matapos ay naglaho ang puting ahas na tila pumasok sa hawak niyang mutya. Dali-daling umuwi ang binata upang ikwento sa ama ang nangyari. Ngunit bago pa man ito magsimula, inunahan na siya ni Mang Boyong. Ang lakas ng kidlat kanina. Mukhang dun sa kawayan tumama. Nakita mo din ba? Ang totoo tay, ako po yung may gawa nun eh. Sinalubong kasi ako ng aswang eh. Pinag-usapan lang natin. Ayan, nagpakita tuloy. Nung una ay ayaw pang maniwala ni Mang Boyong. Dinala siya ni Berto sa lugar. Nakita ng matanda ang tumpok ng abo sa gilid ng daan. Tama ka nga, pambihira. Pinag-uusapan lang natin kanina. Talagang nagpakita. Nagkaroon ka kagad ng engkwentro sa kanila. Oo nga tay. At talagang papatayin ako ng isang to kanina. Likas sa mga aswang ang manalakay, lalo na kung nararamdaman nilang may makukuha sila mula sa biktima. Hindi lang pagkain ang habol nila sa mga tao, kinukuha din nila ang enerhiyang dumadaloy sa katawan natin. Swerte kung mataas ang dunga ng taong nabibiktima nila dahil nadadagdagan ng lakas. Ang mabuti pa umalis na tayo dito tay. Baka magdatingan pa yung kamag-anak niyan eh. Pagdating sa tahanan, mabilis na pumasok sa kwarto si Mang Boyong at nang lumabas ito ay meron siyang dalang libreta. Ito yung mga libreta ng dasal na iniwan ng lolo mo sa akin. Isang linggo yun bago siya mamatay eh. Kabilin-bilinan niya, ibigay ko sa iyo mga ito sa tamang panahon. Libreta? Para saan naman po yung mga dasal na to? Mga dasal at talandro ng mutya ng kidlat. Nandyan din kung paano mong mapapasunod ang gabay. Pag-aralan mo lang dahil ikaw naman ang gagamit niyan. Buong gabi itong binasa ni Berto. Ngunit hindi niya lubos na uunawaan ang mga dasal dahil nakasulat ang mga ito sa salitang Latin. Kinabukasan, habang naghahandang pumasok sa trabaho, tinanong siya ng ama tungkol sa libreta. Ano Berto? Kumusta naman ang pagbabasa mo ng mga dasal? May naintindihan ka ba? Wala nga tay. Parang sumakit pa nga yung ulo ko kakabasa ng mga dasal. Bakit kasi nakasulat sa Latin ang mga yun eh? Tanging si Lolo Fernan mo lang ang nakakaintindi ng mga dasal na yan. Hindi niya din itinuro sa akin ang ibig sabihin at kung saan ginagamit ang mga orasyon. Kaya hanggat maaari, huwag mo itong gagamitin. Hayaan mo na tay. Siguro hindi pa panahon para gamitin ko yung mga dasal na yan. Kahit nga yung mga simbolo, hindi ko din maintindihan eh. Matapos mag-agahan, pumasok na ito sa trabaho. Pagdating sa opisina, nakaugalian ni Berto na hanapin ng kaibigan. Ngunit laking pagtataka nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na huling pumasok si Joseph. Nagtanong din si Berto sa mga gwardiya. Ayon sa mga ito, hindi nila nakitang pumasok ang kanyang kaibigan. Nagtaka ang binata dahil hindi naman ugali ni Joseph ang mahuli o lumiban sa trabaho. Pwera na lang kung talagang masama ang lagay nito at hindi kayang bumangon. Pagkatapos ng trabaho, nagpa siya si Berto na puntahan nito sa tinutuluyan. Ayon sa napagtanungan, umalis ito kasama ang ilan sa mga kaibigan sa boarding house. May sinabi po ba kung saan siya pupunta? Wala naman iho. Pero ang pagkakadinig ko kay Joseph, luluwas daw sila ng Quezon. Nagtataka nga ako dahil hindi kanya kasama eh. Wala ba siyang nabanggit saya? Na ang pangalan ay Aling Maming. Wala po eh, may pasok po kasi kami ngayon.
At sa Webes pa ang susunod na day off. Kaya imposibleng a-absent yun para gumala. Nga pala iho, pansin ko din na parang may iba sa kilos ng kaibigan mo nung mga nakaraang araw. Palaging tulala, parang may malalim na iniisip. Teka, hindi naman ganun yung kilos niya nung nakaraang araw. Dumalaw kasi siya sa bahay para magpatingin sa akin. Ano kayang nangyayari sa taong to ngayon? Matapos makipag-usap kay Aling Maming, nagpaalam na ito na uuwi muna. Habang nag-aabang ng masasakyan, napansin nito si Joseph na naglalakad kasama ang ilang kalalakian. Balisa ang kaibigan. Panay ang lingon sa paligid na tila may kung anong kinakatakutan. Nabalot ng kuryosidad si Berto kaya sinundan niya ang mga ito. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang mataong lansangan ng bayan. Biglang nawala sa paningin ng binata ang kaibigan at mga kasama nito. Naloko na. Saan kaya nagpunta ang mga yun? Naglakad ito patungo sa maraming tao hanggang sa marating ng binata ang isang maliit na eskinita. Wala nang lagusan sa lugar na yon, kaya bumalik na lang ito. Ngunit nang papalis na ay napansin ng binata ang panyo ng kaibigan. Dali-dali niya itong dinampot at sa tapat ng panyo, nakita niyang nakabukas ang pintuan ng isang gusali. Sa isip ng binata may ginagawa na namang kalokohan ng kaibigan, kaya pinasok niya ang pintuan upang sunduin ito. Nang makarating sa loob ng gusali si Berto, naramdaman nito ang biglang pag-init ng mutya. Alam niya na nasa panganib siya ng mga oras na yon, kaya maingat siyang naglakad. Hindi kalayuan, naririnig ng binata ang tawanan ng ilang kalalakian. Kasunod nito ang boses ni Joseph na parabang nagmamakaawa. Sinundan ni Berto ang ingay. Nakita nito ang kaibigang nakaluhod sa sahig habang pinapaikutan ng mga kalalakian. Parang awa nyo na. Kunin nyo na ang lahat ng gamit ko. Pati yung pera ko, huwag nyo lang akong papatayin. May nanay at tatay akong umaasa sa akin. Pasensya na pero hindi pera ang kailangan namin sa'yo, kundi ang kaluluwa mo. Hindi ba napangako mo yan sa amin? Dindo, hindi naman kayo nagtagumpay sa pinapagawa ko eh. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung taong lumapastangan sa kapatid ko. Hindi namin problema kung nabuhay siya. Sumunod kami sa kontrata. Kaya sana, ikaw din tuparin mo ang pinangako mo. Tugon ng lalaking nagngangalang Dindo. Sa pagkakataong iyon lumabas sa pinagtataguan si Berto. Kinumpronta ang mga kalalakian. Wala kang ibibigay na kahit ano sa mga yan, Joseph. Tumayo ka dyan at lumapit ka dito. O ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok sa lugar na to? Hindi na mahalaga kung paano ako nakapasok sa lugar na to. Pakawalan mo ang kaibigan ko kung ayaw niyong masaktan. Tinawanan siya ng grupo. Masaktan. May sira ba yung utak mo? Kilala mo ba kung sinong kausap mo? Wala akong pakialam sa'yo. Pakawalan mo ang kaibigan ko. Pangalawang babala to ha, kung ayaw mong mapahamak. Wala kang alam. Walang alam yung isang to, no, kung sino yung binabangga niya. Joseph, bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ako? Hindi ka na dapat pumunta dito, Berto eh. Hindi mo sila kakayanin. Mula sila sa angkan ng malalakas na mangkukulam. Umalis ka na pare, kaya ko na to. Mas lalo mo akong binigyan ng dahilan para manatili dito. Uulitin ko sa ikatlong pagkakataon. Pakawalan mo ang kaibigan ko kung ayaw niyong mapahamak.
napansin ni Dindo ang pagkislap ng kamao ng binata. Unti-unti itong nagliliwanag hanggang sa mamuo sa kamao ang malaahas na puting liwanag. Kaya naman pala, isa ka palang Bertudes. Kaya ang lakas ng loob mong sugurin ako sa aking teritoryo. Sabay senya sa kanyang mga kasama. Sumugod ang mga ito. Mabilis na inilapat ni Berto ang kanyang kamay sa sahig. Kumalat sa paligid ang malakas sa boltahe ng kuryente, dahilan para manginig ang mga kasamahan ni Dindo. Kinuha ni Joseph ang pagkakataong iyon para tumakbo papunta sa likuran ng kaibigan. Salamat pare ah. Kung di ka dumating dito malamang patay na ako eh. Mamaya na tayo mag-usap. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Muling ibinaling ang tingin sa kalaban. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa mga kasama ko? Nakikita mo naman siguro kung ano yung nasa kamay ko, di ba? Ngayon kung ayaw mong matulad sa kanila, umalis ka na. At wag mo nang guguluhin pa si Joseph. Huwag ka masyadong mayabang. Nanalo ka sa ngayon. Dahil hindi ko inaasahan na may kakilala palang taong kidlat si Joseph. Humanda ka. Sa susunod nating pagkikita, ikaw na ang pababagsakin ko. Mabilis itong tumakbo palabas sa lugar. Ikaw naman, sumama ka sa akin sa bahay. Ipaliwanag mo ang lahat ng to. Aray ko, pare masakit. Oo na, sasama na ako. Pagdating sa tahanan ni Berto, pinaliwanag nito ang nangyari. Ayon sa kanya, 2 taon na ang nakakaraan ng gasain ng kapitbahay nila ang kanyang kapatid. Nakatakas ito. Hindi nagawang mahanap ng kapulisan. Kaya naman nagpasya si Joseph na ilapit sa isang mangkukulam ang kaso. Sa kasamaang palad, hindi humingi ng bayad na pera ang mangkukulam. Ang gusto niyang kapalit ay ang kaluluwa ng binata. Desperado na si Joseph ng mga sandaling iyon. Saka gustuang may pagigante ang nangyari sa kapatid. Pumayag ito sa alok ng mangkukulam na ama ni Dindo. Hindi kita sinisisi sa ginawa mo. Naiintindihan ko. Pero mali pa din ang pakikipagkasundo mo sa kampo ng demonyo. Una sa lahat, Joseph, hindi mo pagmamay-ari ang kaluluwa mo upang isangla. Ikalawa, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin. Bakit hindi mo ginawa? Ang alam ko kasi dati manggagamot ka eh. Hindi ko naman alam na may ganyang kang katangian na sobrang lakas eh. Kung alam ko lang, edi sana lumapit na ako sa'yo. Napagtanto ni Berto na tama ang kaibigan. Kamakailan lamang niya natuklasan ang kakayahan. Pasensya ka na kung napagsasabihan kita. Alam mo naman na ikaw lang yung kaisa-isa kong kaibigan dito eh. Nag-aalala ako sa'yo. Paniguradong babalik yun si Dindo. Ikaw ang una niyang hahanapin. Ang mabuti pa, dumito ka muna sa bahay. Nakakahiyaman pero tatanggapin ko yung alok mo. Wala na akong ibang lalapitan eh. Wala din akong pagpipilian eh. Natatakot ako sa mga mangyayari pare. Simula ng araw na yun, naging maingat na ang dalawa sa mga kilos. Palaging magkasama ang mga ito kapag uuwi. Hindi na rin lumalabas ng bahay si Joseph. Lumipas ang mga araw. Wala namang nangyaring masama sa dalawa. Nagpatuloy sa panggagamot si Berto tuwing wala itong pasok sa trabaho. Katuwang nito ang kaibigan sa gawain. Isang hapon, maagang natapos ang gamutan. Nagpa siya ang dalawang pumunta ng bayan upang bumili ng mga kailangan. Habang naglalakad sa palengke, muling naramdaman ni Berto ang pag-init ng mutya. Huwag kang lalayo sa tabi ko ha. May nararamdaman akong hindi maganda.
Uy pare, huwag ka namang manakot ng ganyan. Alam niya na anumang oras, maaari silang sugurin ni Dindo. Lalo pat isa sa mga lugar na pinupuntahan nito ay ang palengke. Hindi ako nananakot pare. May panganib sa paligid. Nararamdaman ko ang pag-init ng mutya sa bulsa ko. Dali-dali silang lumabas ng palengke. Pumunta sa lugar kung saan walang tao. Sa isip ni Berto, maaaring sumugod ang mga kalaban. Mas maganda ang lugar na ito upang walang madamay. Anong ginagawa natin dito sa likod ng palengke? Dapat umuwi na lang tayo eh. Hindi tayo pwedeng umuwi. Kung sakaling sina Dindo nga ang nakasunod sa atin, mas lalong delikado kung dadali natin sa bahay. Sa ngayon, yun lang ang pinakaligtas na lugar para sa'yo. Maya-maya nakita ng dalawa ang matandang lalaking naglalakad papunta sa kanila. Nakatitig ito kay Joseph. Nakita ng binata ang takot sa mata ng kaibigan. Siya yung matandang mangkukulam eh. Diyan ako humingi ng tulong. Ganun ba? Huwag kang lalayo sa tabi ko ha. Huminto ang lalaki sa kanilang harapan. Marahang dinukot ng binata ang kanyang mutya sa bulsa. Ngunit bago pa man ito mailabas, nagsalita na ang matanda. Ikaw ba ang sinasabi sa akin ni Dindo? Yung taong tumulong sa binatang to? Ako nga. Ikaw ba yung mangkukulam na ama ni Dindo? Tama ka. Graciano ang pangalan ko. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan mo? Berto naman ang pangalan ko. Anong kailangan nyo? Tumawa ng malakas si Graciano at muling nagsalita. Hindi pa ba halata kung ano ang kailangan ko? Naniningil ako sa pangakong kabayaran ng batang yan, oh. Siya lang ang pakay ko. Kaya kung ayaw mong madamay at lumaki pa ang atraso mo sa akin, huwag ka nang makialam, kagaya ng ginawa mo sa anak ko. Pero hindi nakinig si Berto. Kaibigan ko yung taong to eh. Kung madamay man ako, walang kaso. Ngayon, kung magpupumilit kang saktan ng kaibigan ko, pasensyahan tayo. Hindi kita uurungan. Napakatapang mo. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo. Nakatitig lang ito kay Berto. Naramdaman ng binata ang biglaang pagbigat ng katawan. Anong ginawa mo sa akin? Wala pa sa ngayon. Ang nararamdaman mo, maliit na bahagi pa lang ng aking kaalaman. Kaya kung ako sa'yo mag-isip ka, gusto kong makita ang totoo mong kakayahan. Kaya papalampasin din kita sa ngayon. Pero sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin ko na hindi mo na uli magagamit ang kapangyarihan mo. Masaya yung ganito eh. Pinaglalaroan muna ang kalaban bago patayin. Naglakad ito palayo at muling nakagalaw si Berto. Nakaramdam ng matinding takot ang binata. Hindi nito akalaing ganong kalakas ang kapangyarihan ng ama ni Dindo. Ano ba tong pinasok natin, Joseph? Mukhang hindi natin kakayanin yung matandang yun ah. Sabi ko naman sa'yo eh. Di ba sabi ko huwag ka nang makialam? Huli na ang lahat para umatras. Nandito na to eh. Ang kailangan ko na lang pagandaan ng susunod naming pagharap. Umalis na tayo dito. Baka kung ano pa ang mangyari. Dali-daling umalis ang dalawa at pagdating sa bahay, diretsyong pumasok sa kwarto si Berto. Binuklat ang libretang ibinigay sa kanya ng ama. Oh, ano yan pare? Para sa naman yan? Libreta ang tawag dito. Mga dasal para mas mapalakas ang hawak kong mutya. Tinignan nito ni Joseph at marahang binasa.
Teka, mga Latin yung nakasulat dito ah. O bakit? Marunong ka magbasa? Oo naman. Hindi lang nababasa, naiintindihan ko pa. Kung di mo natatanong, dati akong sakristan sa simbahan eh. At ang paring pinaglilingkuran ko, gumagamit ng salitang Latin kapag nagmimisa. Kaya pamilyar sa akin yung mga salitang to. Laking tuwa ni Berto dahil sa mga narinig. Pinabasa niya ang mga nakasulat sa kaibigan. Isa-isa itong sinali ni Joseph sa salitang Tagalog. Walang ya. Ang tagal ko nang namumblema kung sino makakatulong sa akin. Andiyan ka lang pala. Sabay akbay sa kaibigan. Ikaw naman kasi. Hindi ka naman nagtatanong eh. Pinag-aralang mabuti ni Berto ang nilalaman ng libreta. Maging ang kahulugan ng mga simbolong nakapaloob dito. Sa maikling panahon, lubos niyang naunawaan ang mga dasal at kung para saan ang mga ito. Ngayon, hindi na ako natatakot na harapin si Graciano o Dindo. Alam ko na kung paanong gamitin ang bertud ng mutsyang hawak ko. Sumaktong araw ng gamutan, kaya masusubukan nito ang bagong kaalaman. Unang pasyente ng araw na yon, isang lalaking namamaga ang muka. Ayon sa mga kaanak, nanguha ito ng kabute sa gubat. Nang makabalik ay nagsimula ng indahin ng pananakit ng ulo. Kinabukasan namaga ng husto ang muka na halos hindi na maidilat ang mga mata. Unang tingin pa lang ni Berto, agad niyang natukoy ang karamdaman ng lalaki. Ako nang bahala sa kanya. Joseph, sabihan mo ang mga taong wag munang papasok ha. At ikaw naman magbantay ka muna doon sa labas. Baka madamay ka. Dali-dali namang lumabas si Joseph. Sinimulan ni Berto ang panggagamot. Inasal nito ang mga dasal na natutunan. Inihip sa noo ng pasyente. Kasunod nito ay tinapat niya ang pangil ng kidlat sa dibdib nito. Sunod-sunod na dasal ang inusal ng binata. Nanginig ang katawan ng pasyente at napapasigaw ito. Tama na. Nasasaktan ako. Alam ni Berto na ang nagsasalita ng mga sandaling iyon ang engkantong nagbigay ng sakit sa lalaki. Akala ko hindi ka pa magpaparamdam eh. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo sa lalaking to. Nilapastangan niya ang aking tahanan. Inapakapakan niya ang ginawa kong hardin na mga kabute. Hindi pa siya nakontento sa pagkuha ng mga pinatubo ko. Sinira niya pa ang hardin. Pasensya na kung gano'n ang nangyari. Pero nauunawaan mo naman, di ba? Hindi kayo nakikita ng pangkaraniwang tao. Tama ka. Pero hindi pa rin sapat ang dahilan na yon para hindi niya irespeto ang aming tahanan. Nauunawaan ko. Pero ang taong ito, ignorante sa kanyang kapaligiran. Hindi niya nga alam na totoo kayo eh, kaya kung pwede, makikiusap ako, patawarin mo na siya. Alisin mo ang sakit na nilagay mo sa kanya. Inaasahan itong magmamatigas ang nilalang dahil na din sa pagkasira ng tahanan. Pasensya na pero hindi ko maaaring gawin ang sinasabi mo. Hindi na may babalik pa ang nasira kong hardin. Nararapat lang sa kanya ang parusang yan dahil lapastangan siya. Nauunawaan ko ang sentimiento mo, kaibigan. Ngunit hindi ko rin maaaring hayaang parusahan mo ang taong ito sa hindi naman sinasadya na dahilan. Pasensya na rin manggagamot. Pero hindi ko rin aalisin ang sakit na inilagay ko sa katawan niya. Unti-unti siyang mamamatay dahil yon ang nararapat na parusa para sa kanya. Kung patuloy kang makikialam, pasensyahan tayo dahil hindi kita papalampasin. Kung ganon, wala na akong pagpipilian.
Wag mo lang sanang pagsisihan ng desisyon mo. Nakiusap ako ng maayos sa'yo, pero hindi mo ako pinakinggan. Muli itong nag-usal ng dasal sa kanyang palad. Iniip ito sa katawan ng pasyente sabay hawak sa kamay nito. Muling nanginig ang katawan ng lalaki na para bang kinukuryente, habang sumisigaw naman ang nakasanib na nilalang. Wala pa rin itong balak na sumuko, kaya napilitan si Berto na patayin ito. Wala ka pa ring balak sumuko Pwes pasensyahan tayo. Dahil dito ko natatapusin ang buhay mo. Teka, sandali lang, sumusuko na ako. Aalisin ko na ang sakit at papagalingin ko na ang kanya muka. Huwag mo lang akong patayin, taong kidlat. Tugon ng nakasanib habang ang pasyente naman tila may kung anong hinuhugot mula sa mukha nito. Natanggal ko na ang lahat ng nilagay ko. Pakawalan mo na ako. Alam ko yung ugali niyong mga itim na engkanto Mapagiganti kayo, kaya pasensya na. Hindi kita maaaring pakawalan. Sabay dikit ng mutya ng kidlat sa katawan ng pasyente. Nanginig ito. Ilang segundo ang nakalipas ay muli itong nawalan ng malay. Kitang-kita ng mga kaanak ang unti-unting pagnipis ng namamagang mukha ng pasyente. Maayos na siya. Maaari na kayong umuwi. Magkakamalayan mamaya. Laking pasasalamat ng mga kaanak nito sa kanya. Nagawang agapan ng binata ang sakit ng pasyente. At habang nag-uusap ang mga ito, biglang pumasok si Joseph. Natataranta na parang nakakita ng kung anong nakakatakot na bagay. Pare, nandito sila, Dindo. Anong sinabi mo? Paano nilang nalaman yung bahay ko? Hindi ko alam, pare. Pero kasama nila si Mang Boyong. Ano? Kasama nila si tatay? Dali-daling lumabas ang binata. Nakitang masayang nakikipag-usap si Mang Boyong sa pangkat nila Dindo. O tamang-tama, nandito pala siya ngayon. Berto anak, hinahanap ka daw ng mga kaibigan mo. Kanina pa sila nagtatanong sa baryo kaya sinama ko na lang. Hindi na umimik pa si Berto. Hinayaan nitong makapasok ang ama sa tahanan at doon kinumpronta si Dindo. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Kumalma ka. Wala kaming masamang tangka sa'yo. Isuko mo lang ang kaibigan mo. Wala na tayong pag-uusapan. Isipin mo na lang ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kung patuloy kang magmamatigas, baka pati sila madamay sa gagawin ko at ikaw ang sisihin nila. Ang tigas din ng ulo mo Sinabi nang hindi nyo makukuha ang kaibigan ko, kaya umalis na kayo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Matapos magsalita ni Berto, nagtabihan ang mga tao. Anong akala mo sa akin? Kagaya ng una nating pagkikita. Pasensya ka na, pero hindi ako nag-iisa ngayon. Tabang anak ko, kung talagang mapilit ka, kukunin namin ang sapilitan ng kaibigan mo. Subukan yung humakbang ng isang beses pa. Magsisisi kayo. Tumawa ng malakas si Graciano at sinubukang humakbang. Tinatakot mo ba ako? Kamakailan lang nagkaharap tayo. Hindi ka nga makakilos ng maayos. Tapos ngayon nagbabanta ka. Hindi ako nagbabanta. Bakit hindi mo subukang humakbang? Biglang tumakbo si Dindo papunta sa kanya. Laking gulat nito dahil biglang bumulusok ang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Napasigaw si Graciano dahil tuluyang natupok ang katawan ni Dindo. Walang yaka. Pinatay mo ang anak ko!
Binalaan ko na kayo eh. Ngayon kung hindi ka pa rin makikinig, bakit hindi mo subukang umatake nang malaman mo ang sinasabi ko? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngayon pagsisisihan mo ang lahat. Sabay usal ng mga dasal. Isa-isang bumagsak ang mga taong nasa bakuran. Bagay na hindi naisip ni Berto na gagawin ng matanda. Isa kang malaking duwag. Bakit hindi ako ang harapin mo? Bakit kailangan mong mandamay ng mga tao? Ito ang kabayaran mo sa pagmamatigas. Kung isinuko mo ang kaibigan mo, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi alam ni Berto ang gagawin ng mga sandaling iyon. Hindi nito magawang humakbang dahil maaaring mapahamak ang mga taong nasa paligid. Hanggang sa biglang sumagi sa isipan nito ang isang dasal na nasa libreta. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata. Marahang nag-usal. Ikinumpas ni Berto ang kanyang mga kamay sa hangin upang buuin ng simbolong sumasagisag sa dasal. Walang kaalam-alamang binata na ang simbolong iyon. Isang uri ng pananggalang o balabal na sumasakop sa kanyang kinakatayuan. Maging si Graciano, hindi inakalang magagawa ito ni Berto. Ngayon, hindi mo na madadamay ang ibang tao. Ang labang to sa pagitan nating dalawa. Kaya ako ang harapin mo. Malakas ang loob mo. Pagbibigyan kita. Nag-usal ng dasalang matanda. Naramdaman ni Berto ang mga atake nito. Alam ng binata na mahusay sa kumbate ang mga kagaya niyang mangkukulam. Bagay na hindi halos napagandaan ng binata. Ilang ulit tinamaan si Berto. Ngunit dahil sa taglay na malakas sa depensa, nagagawa niyang makaligtas. Hanggang sa hindi na kinakaya ng katawan ng mga atake. Unti-unti itong nangihina. Napapaluhod na lamang sa lupa. Hanggang dyan ka na lang ba? Ito ang napapala mo, mayabang na baguhan. Hindi mo alam ang binabangga mo, bata. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang kaibigan mo dahil kaluluwa mo ang kapalit niya. Hindi gumagana sa matanda ang pisikal na atake. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Berto kundi gamitin ang huling alas. Lolo, alam kong ipinagbawal niyo ang paggamit sa dasal na to. Pero wala na ako magagawa. Ito na lang ang tanging paraan para matalo ko si Graciano. Kaya patawarin niyo sana ang pagsuway ko. Inilabas ang mutya ng kidlat at nilapag sa lupa. Sinugatan ng kanyang palad. Ginamit ang dugo bilang panulat. Gumawa ng pentagramo ang binata sa paligid ng mutya. Habang ginagawa niya ito, lumitaw ang pananggalang sa paligid ni Berto, dahilan para hindi makalapit si Graciano. Matapos maisagawa ang pentagramo, nag-usal ito ng mga dasal. Itinaas ang mga kamay. Patuloy na nagdasal ang binata hanggang sa mapansin ni Graciano ang marahang pamumuo ng itim na ulap sa kalangitan. Tuluyan itong natakpan ng mga bituin. Kumislap ang matatalas na kidlat mula sa ulap. Dahan-dahan namang nagliwanag ang paligid ni Berto, partikular sa lugar kung saan nakaguhit ang pentagramo. Nang idilat nito ang mga mata, nakita ng binata ang puting ahas, paikot-ikot sa kanyang katawan. Itinutok nito ang kanyang kamay kay Graciano. Pasensyaan tayo, Graciano. Pero katapusan mo na. Pinakawalan ang napakalakas na kidlat mula sa 4 na direksyon. Ilang segundo lang ay naging abo ang katawan ni Graciano. Hindi makapaniwala ang binata na ganon kalakas ang orasyon.
Napagtanto niya kung bakit ito pinagbawal ni Lolo Fernan. Dahan-dahang tumayo ang binata. Nilapitan ang mga taong nawalan ng malay. Mabuti na lang wala sa mga ito ang namatay. Laking pasasalamat ng binata. Nabura ang alaala ng mga ito. Berto, ayos ka lang ba? Tara, dun tayo sa loob ng bahay. Ayos lang ako, pare. Tulungan nyo na lang ni tatay ang mga tao. Naupo ito sa isang sulok habang binabalikan ang mga pangyayari. Napapangiti na lang ito. Kinausap sa isipan si Lolo Fernan. Mahusay, Berto. Nagawa mong gamitin ang orasyon na matagal ko nang pinag-aaralan. Isa sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal ko itong gamitin, bukod sa napakalakas nito, mapaminsala. Hindi ko pa nagagamay ang saklaw ng kapangyarihan ng 4 na haligi ng kidlat. Narinig niya ang boses ng matanda sa isipan. Kayo ba talaga yan, Lolo Fernan? Baka naman pinaglalaroan lang ako ng isipan ko. Ako ito, Apo. Masaya ako't nagtagumpay ka sa pagsasanay mo. Ngayon panatag na ako makakatawid sa kabilang buhay. Dahil alam kong nasa kamay ng tamang tao ang aking mutya. Ingatan mo ito. Gamitin sa mabuting gawain. Napangiti si Berto sa mga sinabi ni Lolo Fernan. Matapos ang pakikipag-usap, nawalan ng malay ang binata. Nagising na lang itong nakaiga sa kanyang ama habang binabantayan ni Mang Boyong at Joseph. Mabuti naman at nagising ka na. Akala namin natuluyan ka na din eh. Hindi pa ako pwedeng mamatay ngayon, tay. Nagsisimula pa lang ang totoong laban. Malakas din yung nakalaban mo, pare, ha? Pero astig yung ginawa mo. Hindi ko inaasahan yun. O ikaw, Joseph, huwag mong ipagkakalat ang mga nakita mo, ha? Eto naman, maaasahan mo ako dyan. Pero, paano yung mga taong nakakita? Wala kang dapat alalahanin sa mga tao. Nakalimutan na nila ang nangyari. Ikaw lang at si tatay ang nakakalam ng ginawa ko. Itinago ng kaibigan ang sekreto. Walang sino man ang nakaalam ng ginawa ni Berto. Sa paglipas ng panahon, nanatiling sekreto ang mga pangyayari hanggang sa kasalukuyan. Patuloy pa rin nanggagamot si Berto kahit meron siyang mataas sa posisyon sa pinagtatrabahuang kumpanya. Ni minsan hindi kinalimutan ng binata ang kanyang pangako. Si Joseph naman ay bumalik na sa kanilang probinsya sa Ilocos. Baon-baon ang mga alaala ng kaibigan. Paminsan ay dumadalaw ito kay Berto upang makipagkamustahan at kwentuhan. Patuloy na binabalikan ng dalawa ang kanilang mga karanasan. Natatawa na lang ang mga ito lalo na kapag naaalala ni Joseph ang nagawang kalokohan. Ngunit nag-iwan ito ng malaking aral na kailanman ay hindi makakalimutan. Huwag na huwag mong susubukang gumawa ng kasunduan sa kampo ng demonyo. Ang payo niya sa mga tao, huwag mong subukan kung hindi mo alam ang kakalabasan. Hindi lahat ng tao sa mundo ay nabiyayaan ng kaibigan na isang taong kidlat. Kaluban de Pampaamo. Para sa mga nasa toxic environment dyan, yung lagi napapag-initan, laging galit yung mga tao na nasa paligid mo, subukan mo tong Kaluban de Pampaamo. Ayan. Meron itong mga sangkap sa loob, mga kabayan. Itong kaluban, gawa ito ng mga katutubo sa Negros. Yung mga pangkalikasang sangkap, naroon sa loob. Again, pampaamo to, mga kabayan. Kapag ikaw kasi yung tipo ng tao na parang lagi ka napapag-initan, meron kang certain energy na dala kung bakit ka laging nakikita at lagi napapag-initan. Ang trabaho ng kaluban, tanggalin yung negative energy na yun.
Bagay din to sa mga taong laging merong kausap or nasa sales para madali kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Paano siya gagamitin? Simple lang. Meron ka ng lalagyan, andyan yung mga sangkap sa loob. Meron ka pang gabay pulang telepouch mula sa Likha Merchandise. Lalagay mo lang yan dyan, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, mag-work na yun. Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Likha Merchandise or i-click mo yung yellow basket na nasa baba.